mga Rizalista, hindi putok yan na biglang lumabas. Ito ay may kontekstong kultural. Okay, nung sinaunang panahon, ang mga Pilipino ay naniniwala na ang tao kapag namatay, siya ay pupunta sa kabilang buhay at pwedeng bumalik siya sa kalikasan, sa mga bundok, sa mga ilog, sa mga bato, sa mga puno, upang maging isang anito na nagbabantay ng kanyang mga naiwan sa lupa. So, malinaw yon na yun ang ating kultura. Now, pumunta yung mga, ngayon, dumating yung mga Espanyol, di ba? Pinalaganap ang Katolisismo, yung mga medyo na ostracized na mga relihiyon ng ating mga ninuno, tumungo sa bundok. Bundok Makiling, Bundok Panahaw, sa iba-ibang bundok sa Pilipinas. No? Yung ilan doon, may dala ng Katolisismo. So kaya yung kanilang, yung kanilang paniniwala sa anito, nasamahan ng paniniwala sa santo. Di ba? So, ngayon, pagdating, so nandun sila sa mga bundok, sa Bundok Panahaw, Bundok Makiling. Pagdating ng panahon, no? Magkakaroon ng Rizal. At si Rizal ay dadating sa Pilipinas noong 1887. Siya na ay ophthalmologo. Siya na ay isang, tandaan natin, di ba yung No Limit Tangere nilabas noong panahon na iyon. Pero ang sinasabi ko nga, yung No Limit Tangere, hindi yan binasa ng mga Pilipino. Hindi nila binasa yan at nagrevolusyon sila. Paano lang babasahin yan? Nasa wikang Kastila. Di ba? Pero, walang zero. Pinagbawal pa, mami, di ba? Tapos, pero ang paniwala ko talaga, yung mga nakabasa, ipinasa yung kwento. Pinagchismisan. Eh, di ba pag nagchichismisan tayo, mas malala pa yung ano. So sa aking palagay lang, ha, nung pinagchismisan ng Pilipino si Rizal, they did not read the Rizal's writings about religion. They did not. They just think of a man who was so great. Tapos, nanggagamot ng mata. Nanggamot siya ng mata. Eh, sa pasyon, sa kanilang paniniwala, sino lang ba nanggamot ng mata bago si Rizal? Was the first Filipino ophthalmologist, if I'm not mistaken. Diba? So, sino ang, si Jesus. So yan, nag-ano na yan, may identification na yan. So, tas namatay pa. Diba? Namatay pa. So, ito na. So final na ito. 33 si Christ, 35 si Rizal. So, just to make a closure to this, diba? Katutubo, Katolisismo, nung dumating si Rizal, nandun na yung nasyonalismo. Itong tatlong aspekto ng kultura ang naghalo sa mga Rizalista. At yung mga Rizalista na naniniwalang anito si Rizal ngayon at binabantayan tayo, maaari pang sabihin, second, kasi wala namang nagtatakda kung tama o hindi ang relihiyon, kundi ang sarili mo. Ang kailangan lang, respeto. So ang tawag mo sa kanila, mga sekta o grupo sa mga pananampalataya. No? At, yun na nga, ang funny pa dyan, ang mga ibang leader niyan, mga babae. Babae lang. Eh, di ba, woman power na yun? Di ba? Eh, ngayon, dapat babae lang, lalaki. Pero, yung babae, nakakatuwa kasi, babae lang yan noon eh. No? Yan na, nag-transpose doon sa leader na babae. Ang dami niyan sa Banao, sina Isabel Suarez, sina Suprema, no? At iba pa. No? So, yun yung take ko sa Rizalista. Sila ay mga legitimate na pananampalataya na actually nakaugat sa ating kultura. Kung gusto nating tingnan ng ating kultura, pag-aralan natin sila. Ayun. Thank you po. May nakilala akong obispo na Rizalista. Gulat ako kasi mukha lang siyang dentista eh. Parang, and I realized from him na they have, even amongst themselves, may arguing of methods. Meron gumagamit lang ng Latin, meron Tagalog. Naghiwalay pa yung isang malaki sa mga... God, si Rizal, yung iba propeta lamang, sugo. Yes.